Ngayon, siyempre ito yung friend ni VP Sara nagsalita din ho, mga bossing. Ito naman si Robin Padilla. Oh, si Robin Padilla na walang malay. Oh, eto ho mga kababayan ha. Si Robin Padilla. Gagalit din yata si Robin eh. Oh, Binoy! Putang ina nyo! Sabi, uy, gagalit. Si Jemar, Arango. Apelido mo yan, yung Arango? Parang maanggo ah. Bongga ka, adek, pod ka. Ano yun? Ano salita yun? Sabi, Jemar Arango. Putang ina nyo! Nagagalit. Ganito, hindi, tanong ko lang doon sa mga DDS, ganito yung pakiramdam nyo kanina habang inaaresto ang dating Pangulong Duterte? Ah. Tangina nyo! Oh, Putang ina nyo! Baka maglalaw! oh, Tangina nyo mga traitor! uy, Shit! uy. Putang ina mo! Putang ina mo bongbong! Ganyan yung mga nyo, ganyan yung pakiramdam nyo kanina habang inaaresto mga DDS. Eto, si Robin Padilla, meron din sinasabi. Ano? Si Robin Padilla na ayaw po sa dinastiya. No? Ayaw po sa dinastiya, mga kababayan ni Robin Padilla, pero siya po yung unang-unang naging masaya. Siya po yung unang-unang naging masaya, mga bossing, nung in-announce po ni BP Sara na tatlong Duterte daw po sa Senado. Kaso hindi kinagat ng mamamayang Pilipino. Hindi kinagat ng mamamayang Pilipino. Naging negatibo po yung kanilang tawag dito, reaction doon sa tatlong Duterte sa Senado. Kaya hindi nila tinuloy. Sabi, nananawagan sa presidente si Robin, Mr. President, once upon a time, parang hindi si Robin to. Hindi si Robin nagsulat nito, mga kababayan. Bakit? Di ho ba mga bossing nung nasa Senado siya, naghahanap pa nga siya nung Tagalog kapag yung English yung pinag-uusapan. Medyo di ba? Medyo talagang hirap pong ipaliwanag. Sabi tignan nyo, tuloy-tuloy yung English at wala ni isang Tagalog hanggang dulo. Sabi ni Binoy, no? Mr. President, no, once upon a time, no, when there was no one else to stand by you, hindi ho nangyari yan, na walang ni isa na nakatindig kay Pangulong Bongbong Marcos. Simula po nung napababa ang dating Pangulong Marcos Sr., mga bossing, nandyan po yung mga loyalista, no? Kasama po, kaya nga tinawag na loyalista umangat, bumagsak, bumaba, no? Ang mga Marcos, nandyan pa din sila para sa mga Marcos. Kaya yung sinasabi ni Robin Padilla na when there was no one else to stand by you, my group supported and protected you in our own humble way. Imposible ho yun, mga kababayan, na sila lang po. Nandiyan yung mga loyalista at hindi po nawala yung mga loyalista. Kaya nga yung pangalan, loyalista no? Ulitin ko, nasa tuktok sila, bumaba, napunta ng Hawaii, bumalik ng Pilipinas, nandiyan pa din po, loyal sa mga Marcos. We consider ourselves your friends and loyal supporters. Naku, binabakbakan nyo nga si Pangulong Bongbong Marcos because we still believe that President Ferdinand Edralin Marcos Sr. was kidnapped and taken to a foreign land against his will in defiance of our domestic law. My earnest plea, no, Mr. President, is for you to exercise. Niwala kayo si Robin Padilla. Yung nagsulat nito, hindi ako naniniwala Baka siguro iniutos, no, doon sa kaniyang mga sekretaryo o sino man yung inutusan niya. Mr. President, is for you to exercise your executive power to halt the operation of the Philippine National Police in following directive from a foreign entity that undermine our law and violate our sovereignty, no? Yan daw, mga kababayan.
The fate of our beloved country now rests in your hands, Mr. President. Hindi. Kung siguro kung dati pa ho nila ginawa to, mga boss chief amo, sir, kahit pa paano, mga bossing, hindi sila umabot sa puntong ganyan. Wala ho eh. Kaso banat ho sila ng banat. Sabi nga ho natin, no? Yung napaka-tibay na ebidensya nila, yung pa yung sinira ni. Yung napakatibay na pananggasana nila, yung pa yung binanatan nila ng binanatan. Di ba? Tuloy-tuloy sila eh. Halos araw-araw po eh. Bangag yung naririnig. Ngayon, iba yung pakiusap ninyo. Mr. President, we must consider the sentiments of our people. No, especially in these critical times when the world is shaping its future. Siguro, Robin, kung umabot na ng 60 million yung nananawagan, no? Kung umabot na ng 80 million, ibig sabihin majority na ng mamamayang Pilipino 'yon, no? Pero kung libo-libo lang kayo, sabihin mo na umabot ng 20 milyones lang kayo, hindi mo matatawag na sentimiento ng buong Pilipinas 'yun eh. No? Minority lang ho 'yun eh. Majority pa din ang panalo, majority pa din ang masusunod. Lalo na po mga kababayan sa Pilipinas. 'Di ba Sir Roge? Rog. Good evening Mark. From Davao, hello at ang saya at dinampot ang kriminal. From Davao ho 'yan ha. Si Sir Roge. 'Di ba? Hindi nila pwedeng sabihin na mga kababayan na majority po kailangan dinggin kailangan marinig ng ating Pangulo, mga bossing, yung sigaw ng mamamayang Pilipino. Nasaan ba dito yun? Sandali. Ito. Kukunin ko lang. Dahil yan ho yung pinapaulit-ulit nila. Dinggin niyo po ang sigaw ng mamamayang Pilipino. Diyos ko, iilan lang kayo. Hindi pa nga yata kayo umaabot ng Hindi pa ho sila umaabot ng 100,000 mga kababayan pag pumupunta po. Ngayon, dito tayo, no? Iwan na natin yan si Robin Padilla. Dumito ho tayo, mga bossing. Putang ina niyo! Nagagalit. Hindi, dito tayo, mga kababayan. Ito. No? Ito na. Yung pinakahihintay nating lahat. Ayan. Sabi, nung matalik yatang kaibigan ni Inday Sara to Tio Moreno. Pero, hindi yan daw yung